Kindly state yung name tsaka yung profession before. Hector Villanueva. I was dati akong nasa advertising agency. Okay. Isang producer for film and radio. At naging broadcast journalist din ako nung panahon ng bago mag-martial law. Okay. So back then po ba, pag-uusapan nyo na napofocus na po ba ng mga tao ang gender inequalities or natutunan na ba napansin that time or hindi pa masyado? Nung panahon na yon, hindi masyadong issue yan. Parang natural lang na yung gender issue hindi masyadong tinutuunan ng pansin, no? Ano bang halimbawa niyan? Ang halimbawa niyan ay halimbawa gay. Mahalata mo ko ngayon mo lang malalaman na ayaw pala nila ng gay noon sa isang kumpanya. Hindi katulad dati. Hindi, noon dati. Ayaw nila. Okay. Ngayon mo lang mapapansin na ang dami palang gays. Na ngayon kasi tinatanggap na. Pero noong araw, wala akong kilalang gay na aking kasama. Or man lang naging open man lang na baka. Umu-open siya. Alam namin na kung tawagin namin yung effeminate. Okay. Hindi siya gay, no? Parang effeminate lang. Malambot lang. Malambot lang, pero hindi siya kasi sumasama sa inuman, sumasama sa barkada. Kumbaga dalan-dalan nila. Ang tunay na gay noon, ito talagang ladlad. Yung nagmay makeup at yung kumikending, alam mo na yun. Pero sa industriya nyo nun, walang present na gano'n yung mga ladlad. Lahat sila tago talaga. Merong mga, walang ladlad halos. Okay. Well, sa gano'n naman, when it comes to sa mga posisyon na nasa sa media, sa companies, kadalasan ba back then mas pabor sila na lalaki ang, for example, nasa isang creative head or for example head ng marketing or depende sa for example department, meron silang may specific na gender na mag-take nun or hindi? Tama ka dyan, parating panay lalaki yan. Most of them, kahit na accounting man. Yung sa there talagang lalaki o talagang babae ang nasa creative. Mabibihira mo yung gay na hindi naman ladlad, isa siyang artist siya, pero hindi siya copywriter siya, pero hindi siya magiging head. Never siya magiging head? Wala akong nakitang naging head. Kahit na magaling man siya sa lahat? Wala. Kahit anong department man to sa media, kahit sabihin natin, palagay natin sa finance or sa accounting, wala ring babae na mag-head or wala ring gay na mag-head? Hindi. Ang babae, merong nagiging head na babae. Meron. Pero hindi rin siya yung parang, kumbaga kung saan nakasanayan ng mga lalaki na posisyon nila, which is... yung presidente lang, wala akong nakita. Na babae. Na babae. Until 1980s. So mostly kung ano yung mga discretion nila, hindi, panlalaking trabaho lang to. Dahil, kumbaga, importante talaga. Walang makakuha iba nung kundi lalaki lang. Okay. And then after that, gusto ko lang din malaman kung nung time na yon, kahit na alam nyo na may mga effeminate nga, di ba? Ba't ba sila hindi naglaladlad dahil ang laki ng prejudice ng mga tao, ganyan sa ganun? Palagay ko. Kasi I think yung mga panahon before that, ang lakas pa rin ng prejudice. Malakas ang prejudice. No? Kasi pinagtatawanan. Oo nga po. Pinagtatawanan, tsaka maging ostracize ka. Actually. I remember mawawalan ka ng kabarkada. Mga kabarkada mo, mga babae. May ka. Jeopardize yung... May chipwera ka. Naka-jeopardize yung trabaho mo. Kasi may napanood nga akong lumang movie na nagkwento nga sa akin nakarang interview ko na artista to na gwapo, na Amerikano, na bakla pala siya, and then hindi siya makapagladlad dahil nga unang-una nung time nila, talagang grabe yung prejudice against sa gay.
So namatay siya na nagkasakit siya. Maraming ganyan na pag-usapan natin kahit sa Hollywood. Sa Hollywood. Hollywood. Sabi ko. I forgot ang mga talaga namang matinee idol. Yun. Si Rock Hudson. Rock Hudson, yun. Yun yung pinag-usapan namin sa isang interview. Yun si Sunrise Sunset, si Tony Curtis. Siguro ang bigat din po ng pressure sa kanila nun. Maraming mga later on umamin na sila. Nung medyo maluwang-luwang na rin. At saka nagkaroon na AIDS. Kasakit. Forced to good na naman. Okay. Last question lang actually. Sa tingin niyo po ba in time, lalo na sa generation ngayon, matatanggal na yung mga gender biases ng mga tao? Completely I mean, aabot pa tayo sa point na gano'n? Palagay ko. Ngayon pa lang parang nangyayari na yan Kasi nakikita ko tinatanggap na yan. In fact, sa isang pamilya. No, I heard one friend of mine na sabi sa akin, gusto niya merong anak siyang bakla. Talaga? Kasi ano yun, status symbol. Oh? Bakit po na sabi niya? Ewan ko. Sabi niya, ay, gusto ko magano. Alam mo bakit? Status symbol ngayon yan. Meron pa isang gay na anak. And napansin ko rin po dun sa age ko naman. Although, marami rin akong, galing akong all-boys school. Marami rin ako kasi nakilala mga kaibigan hanggang ngayon na, galing dun boss ko, bakla sila. Napansin ko nga, mas successful pa sila sa mga lalaki talaga Dahil kumbaga, ewan ko siguro, ang tingin namin dun is parang dahil may, yung lambot na nakukuha nila sa babae, nasasama dun yung disiplina rin ng babae. Kasi, hindi ba? Tsaka successful sila talaga yung kahit yung mga nagtatago ng araw. Hindi ko alam kung gaano katotoo Isang matinding tao sa Amerika na for about 50 years something nasa gobyerno. Natago lang niya. Sino to? Edgar J. Hoover. Talaga? Di ba? FBI director for 50 years. Pero confirmed po ba siya na... Or marami nagsasabi na effeminate din siya? Or... ano siya? Talagang gay siya. Mukhang gay ngayon. Mukhang pinapangalanan na siyang gay kasi yung kanyang isang kasama na assistant niya, lagi niya kasama, nag-holding hands pa sila. Talaga? Nahuli lagi sila sa pero inaano lang. Pero kasi biro mo, director ka ng isang FBI. Tsaka back then, ibang klase. Ultimo nga yung mga African, yung mga blacks, di ba talagang grabing discrimination na paano po kaya sa Kaya nga di ba? So sa palagay niyo naman talagang mawawala rin yung in time? Palagi matatanggapin na yan, tatanggapin. Kay general ka, kay sundalo ka, kay gay ka. Lalo na sa media, yung tipong may posibilidad siguro magkaroon ng presidente na isang network na bakla o lesbian. Pwede rin po, no? Yeah, pwede. Why not? Ngayon, parang wala na yun Ibig sabihin, magaling kang tao, magaling ka Actually, yun po yung... Kaya ako rin po nagtatanong ng different generations. Kasi especially kung media na kayo, dahil gusto ko rin po marinig din ng tao, lalo sa papasok ko assignment na kumbaga, nag-open up na siya. Nung before lang is mabagal. Ngayon, di ba, kahit yung mga athletes. Actually. Previously, ang dami umaamin. Marami yung... sa media, di ba, si Cooper. Oo nga. So, about sa mga naman po, sa palagay niyo naman po ba, when it comes to, for example, work, sa occupation ng tao, mawawala rin po ba yung... Sa palagay niyo ba malaki po yung possibility na mawala na rin yung discrimination na hindi, pang lalaking trabaho lang to? Palagay ko, mawawala na yun. Mawawala na rin. Mawawala na yun. Una-una, talaga namang... Kahit sa gera, pinapadala na rin ng babae. Oo nga po. Di ba? Tsaka meron din po kasing babae na talagang wala kahit trabaho lalaki na sinasanay tayo. Mas magaling talaga sila May mga skilled So, mawawala na yan. Palagay ko, pawala na nga. Actually, yun lang yung iniintay. Yun lang yung kailangan din po namin malaman para rin ma-aware na po lang. So, thank you po, Sir Hector Villanueva. Okay.